our beloved Boss Mike Severa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandag mo ng mundo naroon kayo. Siyempre magandang buhay na rin para sa ating lahat. Anyway mga boss, eto na ngayon maugong na naman ang balita ng mga ganyan, impeachment, kudita, ano ba? Di na lang manahimik, di na lang hintayin na matapos yung mga termino ng mga nanalo na presidente at vice-presidente. Pambihira itong mga Pilipino talaga, oh. Imbis na tahimik yung bansa natin eh. Oh, eto na nga. Eto na, eto namang si Franz Castro. Ewan ko kung ano pinagkakalat na ito. Chismis lang naman na itong si Sara Duterte daw, itong si VP Sara Duterte, pinag-iisipan o pinag-uusapan o pinag-chichismisan na sampahan ng impeachment. Nako. Dahil nga daw dun sa sa 100 plus million na ginastos ng iilang araw lang. Kung nagastos naman sa sa tama, kung nagastos naman talaga at binuhos lahat sa di okay na 'yon. Hayaan nyo na. Yung iba nga dyan, bilyon-bilyon yung kinukurakot 'di ba? Hindi naman nasasampahan, 'di ba? Tapusin nyo na yung termino niyan. Huwag nyo nang pag-isipan at walang mangyayari at saka hindi rin naman papayag ang Pangulo dyan eh. Ayos! Punta nga natin itong buwelta ni De Lima kay dito. Okay. Siya lang ang makukulong. Yan ang buwelta ni dating Senadora Laila De Lima kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng payag ni Duterte sa kanya at sa International Criminal Court. Magsama-sama na kayo ng ICC, Iha. Ito ang palabang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos matanong sa kanyang programa sa SMNI. Sa pahayag ni dating Senadora Laila De Lima kagabi, iniisip niyang tumulong sa International Criminal Court kaugnay sa investigasyon sa war on drugs ni Duterte. Bagay na sinagot naman ng dating senadora. Sabi niya naman, magsama na daw po kayo ng ICC. Ano kayang kasalanan ko? Did I commit any crime against humanity? Wala. So ano magiging basihan? Siya lang ang makukulong. Siya lang ang makukulong. Mukha nga daw. Eto na ngayon, nagpahayag na nga daw Sino nga ba may kasalanan? Sino nga ba ang may sala? Sino ba ang mga may mga di umano'y pinapatay? Karumal-dumal, na krimen. Di ba? Sino ba ang mahilig magbanta? Di ba? Gano'n eh. Gano'n naman lagi itong mga politiko. Pagka nangangampanya, akala mo, ang gagaling mga masisiglat, malulusog. Pagkatapos nun, pagka nagkaroon na ng kaso, pagka na-demanda na, pag nahabla na, pag nag-a-attend na sa korte, makikita mo na yan. Meron ng 2 gulong, magkabilaan at may nagtutulak na. At may mga may mga nakapaikot na sa mga leeg nila. At kung ano-ano pang mga nakalagay diyang bandage sa katawan. Hay nako, buhay talaga ng mga politiko. Ano sabi ni De Lima? Nauna nang sinabi ni De Lima na hindi niya pa napapatawad si Duterte. Naniniwala kasi siyang ang dating presidente ang may pakana kung bakit siya nakulong ng halos 7 taon bago payagang makapagpiyansa at makalaya nitong Lunes. Dumistansya naman. Paulit-ulit na lang yan. Ewan ko ano mangyayari dito. Siguro naman bandang huli magkapatawaran na lang eh. Pag siguro etong si De Lima mukhang masama talaga loob. Di ba sabi nga niya hindi niya mapapatawad? Kahapon yan natalakay natin. Hindi niya daw mapapatawad. Ano ang nun? Siyempre gaganti yung ale. Alam nga naman ganun-ganun lang yon. Siyempre may ganti yun. Tuloy. Si Duterte sa desisyon ng korte sa matagumpay na bail petition ni De Lima. I would not want to question the wisdom of the court in granting sa judge yan. So I will not discuss. Ngayong ika-4 na Wag ka na. Dapat nga hindi ka na nagsasalita. araw na malaya na si De Lima. Wala lang sana Eto na yung sinasabi ko sa inyo. Ayun na! Siyempre, mga pal na sila.
'Di ba? Oh, sa bagay eto si Lenny ba ito mahimik na? Hindi ko na 'to nakikita eh. Nagngangawa-ngawa pa ba 'to? Alam ko nagti-TikTok na lang 'to eh. Ito pa isa ha. Oh, naku. Ito na. Buwelta si Defense Secretary Gilbert Teodoro sa umunay balak na pagpapatalsik kay Pangulong Bongbong Marcos. May tiniyak din ng mga sundalo at mga pulis. Nasa frontline balita niyan si Gary De Leon. Nakakasagabal daw ang isinuwalat ni AFP Chief of Staff Rodolfo Browner Jr. sa isiniwalat na destabilization effort laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yan ang giniit ni Defense Secretary Gilbert Teodoro para raw sa kanya tapos na ang isyung ito. Close na yan especially in my case, no? May iba akong mga inaatindi. Etong mga to, it's not worth my time. Kahit nga raw ang Malacanang, walang tinatanong tungkol dito. Sa kabila niyan, hindi kakastiguhin ni Gibo si General Browner sa pagsisiwalat ito sa banta ng destabilization. May full faith and confidence ako sa ating sandatahang lakas at liderato nila. So, ako'y tiwalang-tiwala sa kanila na walang ganun na nangyayari, no? Sabi naman ng mismong AFP spokesperson, totoong may mga kumakausap sa ilang sundalo para sa pagkilos sa pagpapatalsik kay PBBM. Pero malabnaw pa raw ito. At Ayan, maliwanag Maliwanag, oo. Meron talagang mga kumikilos. Sino nga ba yung mga kumikilos? Sino ba nga ba yung mga kumakausap dyan ng mga retiradong general? Di ba? Walang iba kundi si Digong. Di ba? Siya lang naman ang kumakausap dyan eh. Wala namang iba eh. hindi yung aktual na destabilisasyon. Kaya wala raw dapat ikabahala. With this event, we are very confident na wala talagang problema po. Wala pong any attempt to destabilize or there is no plot to destabilize the Marcos government. Siniguro naman ni PNP Chief. Akala siguro ni Digong malakas pa yung asim niya. Di niya alam maraming gigil na gigil sa kanya eh. 'Di ba? Akala niya nung panahon niya mabangong siya eh. Di niya alam yung mga tao nagtitiis lang. Paano ngayon 'yan? Wala nga. Wala, hindi naman papayag itong mga ito. Itong mga kapulisan natin, itong mga natin, hindi. Kasi ang mga Pilipino talaga sa totoo lang ayaw naman ng gulo niyan eh. Hindi naman mahilig sa mga gulo. Mahilig sa chismis, oo. 'Di ba? Pero sa gulo, wala, hindi mo aasahan yan. Lalo na kapag kapakanan ng bayan, yung nakasalalay. Siyempre hindi yan sasali sa mga ganyan. Masyado na silang nadadala sa mga nangyayaring mga ganyan pag-agaw ng kapangyarihan. Walang naidulot na maganda simula noon. Diba? At nang huling-huli, walang naidulot, kundi lalo lang nawawalan tayo. Lalo lang bumabagsak yung ating ekonomiya dahil sa mga ganyan. Diba? O ba, itong mga ito, ano ba gagawin nila sa ganyan? Kung mga ganyang mga edad, tulad ng edad ni Gloria, edad ni Digong, sino pa ba dyan yung mga malapit na? Dapat yung mga yan, ang ginagawa na lang di ba? Naglilingkod na lang yan kay Lord. Oo, dapat nandoon na lang yan sa mga simbahan para magsilbi at magsisi na sa mga nagawang kasalanan eh. Hindi pa rin. Lintik na politika yan Mukhang hanggang sa mamatay na lang sila. Diyan pa rin. Pambira. Benjamin Acorda Jr. na walang namumuong kudita laban kay Pangulong Marcos sa loob ng kanilang organisasyon. Bagamat ayan na, sabi ko sa inyo wala yung mga yan. Puro lang mga alingas. Ito nga ang problema dyan Yung bubuyuin mo, yung mga ganyan, yung mga pulis, yung mga militar, para magkudita, para agawin yung kapangyarihan, para makinabang yung pamilya mo, ikaw o anak mo, wala. Ayaw na ng mga tao ng ganyan. Ayaw na. Hindi susuporta na yung mga tao. Grabe talaga. Pinado si Acorda na naging controversial sa mga pulis ang panukalang pag-amyenda sa pension system ng military and uniform personnel. Pag nagmi-meeting kami, tinatanong niya kumusta yung kapulisan natin. And napag-uusapan naman and all these issues are properly addressed and there is no reason para magiging demoralized or for the PNP members na maging
aktibo or mag-participate sa mga destabilization. Nagbabalik Ayan. Di ba? Madidemoralize na naman ang kapulisan eh. Kahit maging ang militar, di ba? Kapag kaganyan. O, ito naman. Ano susunod? Kay ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, ibinunyag niyang may mga naririnig siyang nag-uusap sa posibilidad ng impeachment sa pangalawang Pangulo. May mga maripesan, mga dito. Kita nyo. Di ba? Ito namang isa na ito, lintik na to, chismis lang. Minsan alam niyo naman ng mga Pilipino, mahilig yan sa mga, sa mga biro na medyo alanganin eh. Narinig siguro na itong Ale. Ayun, Diyos ko. Sino naman ang papayag dyan? Alam niyo ako, hindi ako maka-Duterte, pero hindi naman din ako papayag dyan sa ganyan na na i-impeach nyo si BP Sara. Pagka ganyan wala talaga. Mga mission alanganin din talaga itong mga pag-iisip ng mga ito, Walang ginawa ito. Alam nyo kasi, yung mga salita natin, yung maliit lang na mga talata at mga balita, malaki ang nagagawang sira niyan eh. Di ba? Ang laki-laki na nagagawang sira niyan, kaya kayo kaya mag-iingat kayo sa mga binibitawan yung salita. Minsan yung napagsabihan nyo, ang problema pa, dinadagdagan, nai-edit agad yung sinasabi natin eh. Nai-edit agad, Boss Yolanda eh. Yung mga sinasabi, eto, siguro, hindi naman pala sigurado, hindi na dapat nagsalita. Lalo't nasa media, syempre naririnig ng maraming tao, lalo't mainit ang mga issue. Patungkol nga dyan sa mga bangayan dyan, sa Kongreso, ayan. Di naging issue pa, imbes na nagtatrabaho kayo, mga lintikan kayo, imbes na ayusin nyo yung mga batas na butas. Yan pa yung ginagawa nyo. Wala kayong ginawa dyan, kundi magchismisan pala. Ito yung mga ilang mga kongresista natin dyan sa Kongreso, walang ginawa kundi magchismisan. Ayon mismo yan, sa isang kongresista din, itong si Franz Castro. Binabayaran nyo. Pinabayaran pala natin itong mga ito. Pinapasweldo pala natin itong mga ito para magchismisan lang dyan sa lintik na Kongreso na yan. Sayang naman, Sayang naman yung mga pinapasweldo natin dyan. Ayun na nga. Ito talaga itong, chismosa. Lintik na yan, napaka-chismosa. Pambihira na yan. Napaka-chismosa. Muli. Maraming salamat muli sa pagsama. Sa hindi kayo nakakalimot. Mylene, Jocelyn, Boss Wilfred, Shooter 12, MK45. Sa inyo po lahat, maraming salamat po. Muli, magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo. Our beloved Boss Mike!